Sino sila? Mula sila sa Punjab eh. At dumayo sila sa malayong port na ito upang manloob. May dinatago ka bang kayamanan dito, Ibrahim? Para mag-aksaya pa sila ng panahon na pasukin itong Sapiro. Hindi ako naparito upang makipaglaban. Alam ninyong lahat na hindi ko nais na sumiklab ang digmaan sa pagitan natin. Kaya't malaking insulto ang ginawa ni Alena sa kasunduan namin ni Akin. Nakausapin ko si Alena. Kapag lumaki ang bata kay Hago, makakasama ito sa buong Encantadia. Nangangahulugan ba na makikipagdigmaan muli ang Lireo sa Hatoria? Pagtatanggol natin ng Lireo, pati na rin ang anak ni Lilasari. Saan naroroon ang aking anak? Ang sanggol ay dinala ni Alena sa bundok na Yaesa, sa kandili ng isang mag-asawang pikaro, nakatira malapit sa isang talon. Sinasamo ko sa inyo na tulungan ninyo akong mahanap ang kinaroroonan ng aking anak. Ayon sa mga brilyante, walang anumang ilog o talon sa bundok. Kailangan natin magbalik sa Hatoria ngayon din! Magtungo kayo ngayon sa Hatoria. Ubusin niyo lahat ng Hator na natitira doon. Nasaan ang mga Hator? Bakit kakaunti ang nagpapakita? Pinaslang na sila ng mga diwata kasama ang kanilang mga kawal kanina. Ihingi ako ng tulong kay Batalumang Eter nang sa gayon ay makabalik tayo sa lalong madaling panahon upang magantihan natin ang mga diwatang nagtaksil at nagdinglang sa atin. Higit na natin kailangan ng mga espiya na magmamanman sa Hatoria. Pagkat kailangan natin malaman ang mga kaganapan doon. At nandun pa rin ang mga matang yon. Patuloy silang nagmamanman para sa atin. Ngayon ay malinis ng muli ang Hatoria. Mabuti naman at may mga mata pa rin tayo doon. Pagkat sa kanilang iuulat na kasalalay ang ating susunod na hakbang. Mahal na Reyna, Paultre, kaya pa nanggugulo sa labas ang diwatang ito. Nais ka raw niyang makausap. Iwan niyo muna kami ni Lilasari. Batid mo na ba ang nangyari sa Hatoria? Alam kong nilusob na ng mga diwata ang Hatoria. Usap-usapan niyo ng mga kawal sa labas. Ngunit bakit iniwan niyo pang buhay si Hagon? May panahon din para sa kanya, Lilasari. Yun naman ang pinaghahandaan namin ngayon. Kung ganun, sasama. Tutulong ako sa mga diwata, kapalit ng aking anak. At ipangako niyo sa akin na ibabalik niyo siya kapag napaslang niyo si Hagon. Hindi dapat akong kausapin mo, Lilasari. Hindi ang iyong inahan. Si Cassiopeia lamang ang maaaring magbigay pa siya tungkol sa iyong anak. At susunod lamang kami. Kaya siya dapat ang iyong kausapin. Siya lamang ang makakapagbigay ng salita sa'yo. Batalumang Eter! Batalumang Eter! Lumabas ka! Magpakita sa akin! Magpakita ka sa akin, Batalumang Eter! Eter! Dinig sa apat na sulok ng Encantadia ang iyong sigaw, Hagorn! Ramdam na ramdam ko sa iyong tinig ang iyong galit! Hindi galit, Eter, kundi takot! Sapagkat naisahan ako ng mga diwata. Nilinlang ako ni Amihan. Kaya nais ko silang bigyan ng isang digmaan na hindi pa nila nakikita. Subalit paano ko yung magagawa? Kung hungkag na sa bilang ang aking mga kawal. Kaya nagmamakaawa ako sa Eter, bigyan mo ako ng laksa-laksang mga kawal upang tuluyan ko ng wasakin ang buong Lireo at paslangin ang lahat ng mga natitirang diwata ron!
Maski ang mga ulap ay nagdidilim. Tila batid din ito ang namumuong kaguluhan muli dito sa Encantadia. Kakaloka? Ang worth it ng mga taga rito. Imbis na mag-usap-usap at magbigayan, hanap gera agad ang sagot. Lira, walang pinagkaiba ang mundong kinagisnan mo kaysa dito sa mundo natin. Panay kaguluhan at tigmaan din ang ginagawang solusyon ng mga tao sa tuwing hindi sila nagkakaintindihan. Kaya nga ako na-disappoint, Mire, na walang pinagkaiba dito sa mundong pinasok ko. Kaya engkantado, kaya tao. Pareho inuuna ang pakikipag-away kaysa magkaintindihan. Ayoko ng gantong mundo, Mira. Siguro naman may magagawa pa tayo para baguhin to. Ngunit paano? Kilala ko si Hagorn. Pag malaman niya ang ginawa ng ating panig sa mga kawal niya sa Hatoria, gaganti yun. Tiyak ko yan. Kaya higit na mas makakatulong kung aaralin mong mabuti ang pakikipaglatan. Hindi mo ba naririnig ang sinasabi ko? Ayoko nga ng gera o ng away. Isang malaking kalokohan lang yun eh. Kalokohan man, ngunit kailangan mong aralin para makatulong ka sa iyong ina. Kaya halika, sumama ka sa akin. Magsasanay tayo. Eh, Mira. Huh? Hindi ako ang dapat mong kausapin pagkat hindi ako ang bataluman na makapagbibigay ng hinihiling mo kung hindi si Arde, ang kapanalig kong bathala. Arde. Ang Panginoon ng Balak. Na tagapaghatid sa Balak ng mga pumanong ng mga Hathor at mga nilalang na iba pa na sumasampalataya sa iyo. Siya nga, kailangan mong magtungo sa Balak para makausap siya at upang papapayag siya na bigyan ka ng mga mababagsik na kawal na makakatulong mo laban sa Lireo. Nais kong magtungo sa Balak. Subalit paano kong makikita si Arde? Kailangan mo munang mamatay sandali, Hagorn, upang makarating ka roon. Kaya mo ba, Hagorn? Kakayanin mo bang mamatay para matupad ang kahilingan mo? Mahal na sangre. Iwanan niyo muna kami. Akil, abisala Esh mo sa ginawa mong pagliligtas sa buhay ko doon sa Hatoria. Walang anuman, mahal na sangre. Ang mamatay para sa inyo at para sa Lireo ay isang magandang pangyayari sa buhay ng isang kawal. Kahit sa katulad ko na inalis sa tungkulin. Higit na nanaisin ng mga sangre na manatili kayong buhay. Para sa amin at para sa Lireo. Kaya kung palihim ka man nasasali muli sa labanan, mag-iingat kang mabuti. Wala nang halaga ang aking buhay. Lalo na ngayon, mas mahirap na abutin ang nilalang na pinakamahalaga sa akin. Gayunpaman, hindi sasakit ang aking loob. Kung ang nilalang na aking sinisinta ay maghahanap ng iba, pagkat hindi na ako karapat dapat mahalin. Sino may sabi sa'yo hindi ka karapat-dapat, Pashnea? Sangre Danaya. Katungkulan mo lang ang nawala sa'yo. At ang iyong mabuting pangalan. Ngunit maaari ka pa rin bumangon. At linisin ang mga bagay na tumiyan sa'yo. At yun ang hinihintay ko, Akil. Kung muli kang makabangon. At maging karapat-dapat sa Lireo. Maghihintay ka nga. Hanggang kamatayan, Akil.
gagawin kong lahat. Makuha ko lamang ang aking hiling. Kaya sige, paslangin mo ako, Ether. Patayin mo ako upang makarating ako sa balaak at makaharap ko si Ate! Kung gano'n ay humanda ka, Hagorn. Sa ilang sandali ay dadaloy ang aking kamandag sa iyong dugo at ito ang magiging dahilan upang pansamantala kang mamatay. Huwag kang matakot, Hagorn. Hindi kita pababayaan. Kaya magpaubaya ka sa iyong kamatayan. Lyra, huwag ka matakot masaktan. Dahil kapag takot ka masaktan, mag-aalangan kang lumaban. At kapag nag-aalangan kang lumaban, tatalo ka agad. Sige, ulitin natin ulit. Kitang-kita kung wala kang kasanayan sa paggamit ng sandata. Kung ako ang kalaban, madali kitang mapapaslang. Okay, fine. Ayoko na kasi, Bessie. Ipakain mo na lang ako ulit sa dragon. O iharap mo ko sa mga bataluman. Hindi ko talaga kaya yung mga espadahan na to eh. Hindi dahil takot ako o duwag ako Ayoko lang talaga makasakit. Ayoko ng digmaan. Ngunit, Lyra, paano ka makakatulong sa iyong inang Reyna? Halimbawa ngang makipagdigma nga sina Hagorn. Nakatitiyak naman akong may ibang paraan para matalo natin sila Hagorn. Kung sakaling magkagera nga, hindi ko lang alam kung ano yun. Pero imposibleng wala. Kaya alamin ko kung ano yun. Hagorn, naririnig mo ba ako? Hagorn! Halika, Hagorn! Tumayo ka! Akala ko ba ipapaslangin mo ko? Subalit nabigo ka. Hindi mo ako napaslang! Paano ako makakarating sa balaak? Paano kung makakaharap si Arde? Huwag kang magmadaling mamatay, Hagorn. Tingnan mo ang iyong sarili. Ano ang nangyayari? Ngayon ay nagsisimula ng maglakbay ang iyong Ibtre patungong Balaa. Ngunit kailangan mong magbalik agad, Hagorn, bago sumilay ang 2 buwan sa langit o kung hindi ay hindi na ito makakabalik pa sa iyong katawang lupa. Pagkat ito ay tiyak na magsisimula ng manigas at maagnas, kaya habang buhay ka ng magiging Ibtre na hindi mo na naisin. Kung ngayon ay gagawin ko, tatapusin ko ang lahat. Upang makabalik agad dito, tatapusin ko ang lahat ng aking gagawin bago lumabas ang 2 buwan. It is something. His mention. It is something. Ashley! Narito ka na naman. Huwag mong sabihin may dala ka uling panaya. Ay,
sayang naman. Sorry po, nakalimutan ko, sorry. Mabuti. Sayang naman. Pagkat malapit ko ng pagdadahan na nilalagyan mo ng lason o ng gayuma ang mga panayang ipinapakain mo sa akin. Grabe ka naman makapagbintang. Di po ako mangkukulam. Sobrang cute na diwata lang. Anong kailangan mo kung ganun? Sabihin mo na kaagad pagkat marami pa akong gagawin. Wow, busy. Ashti, nandun na po sa Lireo si Ashti Alena. Mukhang nagkakaayos na po sila ni Inay at nila Ashti Danaya. Lalo na ngayon kasi nagtutulungan po sila laban kay Hagorn at dun sa pagbabanta niyang magkakaroon ulit ng digmaan. Ano naman sa akin ngayon kung maglaban-laban silang muli? Ashti, ginagawa yun nila Inay at nila Ashti Danaya para ipagtanggol ang Lireo. Para sa kapatid din nyo dun kay Hagorn. Yung kapatid nyo kay Lila Sari. Kasi nga po tinatago nila Ashti Alena yung baby para hindi po mahanap ni Hagorn. Kasi parang makakasama po ata kapag napunta sa tatay ninyo. Kaya yun, galit na galit yung tatay niyo kay Inay. May dahilan naman pala. Pagkat sadyang mahilig mangayalam ang aking mga kapatid. Kaya't anong mahihita ko kung magdigmaan sila? Tatay niyo pa rin po yun. Baka sakaling may magawa pa po kayo para pigilan siya. At bakit ko naman pipigilan si Hagorn sa anumang nais niyang gawin? Lalo pat pabor din naman sa akin kung matalo niya si Namihan. Kapag natalo po ni Hagorn sila Inay, wala din kayong mahihita, Ashti. Dahil sigurado po akong masusolo ng tatay mong masiba. Buong Encantadia, no? Kung sino man sa kanila ang matalo, parehong wala akong makukuha sa kanila. Kaya bakit pa ako kikilos upang kampihan ng aking mga kapatid? Kaya na po ba talaga kayo, Ashti? Sarili niyo na lang ang iniisip ninyo? Di po ba kayo nag-aalala sa mga kapatid niyo? Nasigurado po akong mapapahamak. Lalo na kapag sumugo na ang iyong ama sa Lireo. Sanay na sinaamihan sa digmaan kaya't hayaan mo sila. Wala kang mapapalang tulong sa akin kaya't umalis ka na. Nakakainis ka, Ashti. Sana nga nilagyan ko na lang ng gayuma yung panay ang pinapakain ko sa'yo. Baka sakaling bumait ka pa. Yung bitter melon ka. Narito na ba ako sa bala? Abisala, Hagorn. Arte. Ako nga, hari ng mga Hathor. Kinagagala kitang makaharap at makilala. Naparito ako upang hingilingin batid ko kung anong kailangan mo. Kung ganon, ay ibibigay mo sa akin ang aking kahilingan. Ibabalik mo sa akin ang aking mga nalagas na mga kawan. Kung isang itre lamang ang iyong hihingin, ay maaari ko agad yung ipagkaloob sa iyo. Walang magagawa at walang silbi sa digmaan ng isang kawal. Kaya ang hihingin mo ay ang itre ng lahat ng mga kawal mong namayapa na. Magagawa ko yan kung mananalo ka sa aking pagsubok. Katulad ng ibinigay ko kay Adhara. Sa isang sulong ng balak ay may isang kakaibang nilalang. Pambihirang lakas at kakayahan. Siya si Mangkaw. Hawak ni Mangkaw ang susi gamit dito sa balak upang mapakawalan ang mga Ivtre. Kung makukuha mo sa kanya ang susi, dagli kong may pagkakaloob ang iyong ninanais. Kung ganon, ay handa akong harapin si Mangkaw upang makuha ang susing binabanggit mo. Humanda ka at ipasusugo ko si Mangkaw. Waka! Waka!
Poltre! Nagsasanay lamang ako kung paano mas palalakasin pa kapangyarihan ng aking tungkod. Sige na, huwag niyo na kami alalahanin pa. Agapi-ame. Oh, Lira. Lolo Imaw, ayaw ko man hong aminin, pero mukhang bigo na ho talaga ako kay Ashti Perena. Bakit mo nasabi yan, Lira? Kasi wala po talagang halaga sa kanya ang buhay ng iba, kahit ng mga kapatid niya. O kahit ng Lereo. Baka ho tama kayo, Lolo Imaw, na hindi na po talaga magbabago si Ashti Perena. Lira. Kawawa ka naman at umasa ka. Halika nga. Hayaan mong yakapin na lamang kita. Huwag kang magsasalita. Perena, mabuti naman at kilala mo pa ako. Taksil. Patawarin mo akong nasaktan kita. Patid mong sasaktan ako ni Hagorn kapag hindi ko ginawa sa iyo yun. Kaya pala pinili akong pagtaksila ng katangi-tanging nilalang na pinagkakatiwalaan ko. Patawarin mo ako, Perena. Ngunit maniwala ka sa kabila nito, ikaw pa rin ang mas kinikilala kong pinuno kaysa kay Hagorn. Kung gano'n ay sabihin mo sa akin ko anong kaganapan dito. Bakit tahimik na tahimik ang Hatoria? Nasaan si Hagorn? Sabihin mo sa akin lahat, Mirna, kung talagang pinagsisisihan mo ang ginawa mong kataksilan sa akin. Mahal na Reyna. Ano nang balita mo, Ross? May bagong ulat na magaling sa Hatoria. Wala pa rin, Kamala. Katakatakan tila tahimik at walang kaganapan doon. Nakatitiyak ka bang meron tayong espiyong nagbabantay ron? Nakatitiyak ako, Mahal na Sangre. Marahil ay hindi pa nakakabalik sa paglalakbay si Hagorn. Kaya maghintay na lamang tayo. Wala naman tayong magagawa kundi maghintay. Mayroon akong nakikitang mga nilalang. Sino kayo? Magpakilala kayo sa akin. Asphalt. Anong ginagawa mo dito, Hagorn? Namatay ka na rin ba? Hinihintay ko ang sinasabi ni Arte, Mangkaw, sapagkat meron akong kailangan sa kanya. Hindi mo hahangarin na makatapat yun, pagkat lupa siyang malupit at marahas. Mas marahas kaysa sa akin, Titan. Mabait ka kumpara sa kanya. Kaya bumalik ka na sa pinanggalingan mo at nang hindi mo pagsisihan ang pagpunta mo rito. Paparating na siya. Sige na, Hagorn, umalis ka na. Umalis ka na at huwag ka na babalik dito. Sino ka man ay hindi ako natatakot sa iyo. Sino ang pumasok sa aking tahanan? Magpakilala ka. Wala pa ring balita galing sa Hatoria. Alin ba sa dalawa? Magtuklasan niyo na kaya na may espiya tayo doon. O kaya,
Sadyang wala talagang nangyayari doon? Mabuti pa kaya magpadala pa tayo ng isa pang espiya upang tingnan kung anong mga nagaganap. Ngayon din ay mag-uutos ako. Mga mahal na sangre. Mahal na Reyna. Mga konseho. Hindi nyo na kailangan magpadala ng tiktik sa Hatoria pagkat galing na ako roon. Anong ginagawa mo dito, Perena? Narito ko upang iulat sa inyo ang mga nalalaman ko ukol sa Hatoria. Tanong ang mga nalalaman mo. Batid na ni Hagor ng ginawa niyong pagsalakay sa Hatoria kaya galit na galit siya. Ngayon ay hininga niya ng tulong ang Bathalumang Ether upang makaganti sa inyo. Kaya mag-iingat kayo. Pagkat naghahanda na si Hagor laban sa inyo. Sino ang pumasok sa aking pangalan? Magpakilala ka. Ako si Hagorn, ang hari ng Hatoria. Ikaw pala ang anak ni Arva. Narito ang iyong ama. Dito siya nagdurusa. Ngunit hindi mo siya maaaring makita pagkat isa si Arvac sa aking paboritong Iltre. Aking ama. Subalit hindi siyang dahilan kung bakit ako naparito. Ang susi na magpapalaya sa mga Iltre ang kailangan kong makuha. Yan ba ang susi? Gagawin ko ang lahat upang makuha yan. Kung ganun ay maghanda ka na, pagkat hindi ka na makakaalis pa dito. At ano ang uri ng tulong ang hinihingi ni Hagorn kay Ether? Hindi ko alam. Pagkat hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabalik sa Hatoria si Hagorn. Bakit mo ito ginagawa, Perena? Bakit tila pinagkakanulo mo ngayon ng iyong ama? Sa halip na magpasalamat ay ito pa ba ang matatanggap ko sa iyo, Danaya? Nagtataka lamang ako, Perena, kung bakit mo ito ginagawa. Kilala ka namin. Gagawin mo lamang ito kung alam mo may mapapala ka. Kaya anong kapalit nitong ginagawa mo? Ang iyong buhay, Danaya. Paano kung nais kong mamatay ka na lamang sana? Danaya! Sheda. Hindi niyo kailangan mag-away. Dahil higit na mas kailangan natin ng isa't isa ngayon. Tama si Alena. Kaya tama na ang pagpaparinig niyo sa isa't isa. At nais niyong tanggapin ngayon ang dalang tulong ni Perena? Hindi pa ba kayo nadadala sa paulit-ulit na panloloko sa atin ng ating kapatid? Kung hindi nyo kailangan ng aking tulong ay lalong higit na hindi ko rin kayo kailangan. Isang malaking pagkakamali na nagmanman pa ako para sa inyo. Ito lamang din palang mapapala ko. Tignan na lamang natin kung kakayanin nyo nga si Hagorn. Mga warka. Mukhang hindi yata nakakayanin si Mang Hagorn. Huwag mong minamaliit ang kakayahan ni Hagorn. Hindi ko na patatagalin pa ang labanang ito. Hindi na ako makikipaglaro pa. Marahil ay hindi mo nakikilala kung sino ko. Ito na ang huling pagkakataon na pakikinggan ko ang iyong mga salita. Lalo't hindi ko nais na hinahamak at ipinapahiya ko ng aking sariling kapatid. Naaamoy ko ang nabubulok mong laman. Sino ka? Hinahanap ko ang iyong anak-anakan. Ituro mo sa akin kung nasaan si Lila Sari. Akil! Lila Sari, Ang taksil na diwat. di kita nais labanan.
Sa kasalukuyan ay naglalakbay na ang aking mga kawal mula sa Balaang. Bitbit nila ang mga antigong sandata na uhaw sa dugo at laman ng ating mga kaaway.